Magandang umaga, DJ Chacha at Manong Ted, mga kapatid. Tama ka, no? Kagabi, talagang naipit tayo or natrap dyan sa loob ng Senado. Halos madaling araw na tayo nakalabas at nakauwi nga rather mula sa nangyaring gulo kagabi. Oo. Mon, pag-usapan lang natin since papunta ka pa lang din naman sa Senado ngayon. Yung nangyari kagabi, nasaan ka mismo nung nangyari po yung putukan? Okay, kagabi kasi nagdeklara ng lockdown ang Senate. Inabisuhan nila yung mga tao sa loob, including the media. In 5 minutes, isasara na namin ng Senate dahil nga ito na yung mga oras na nagkakaroon ng tensyon dahil may mga dumarating na mga armed na mga miyembro ng Philippine Marines at yung mga miyembro din ng Office of the Senate Sergeant at Arms talagang armado rin ng mga long firearms at naka-bulletproof vest, full battle gear in a way. So inabisuhan, in 5 minutes, isasara ang Senate. So yung mga kailangan lumabas, pwede nang lumabas. And then ito na yung moment din na takbuhan kami na takbuhan kasi nga hinahanap namin kung nasaan si Senator Bato de la Rosa. Pinigilan kami makapanik sa 5th floor dahil doon yung tanggapan o opisina mismo ni Senator Bato hanggang sa bumalik ng 2nd floor, bumaba ng basement, ground floor papunta sa basement parking hanggang sa bumalik kami ng 2nd floor. Noong mga panahon na iyon, inassemble yung mga miyembro ng Philippine Marines. Kinasa lahat ng kanilang mga armas at sinundan namin sila papunta sa isang hallway sa may 2nd floor. Sa 2nd floor, para may idea lamang tayo, dito yung pwesto ng session hall, dito rin ang opisina ni Senate President nakapwesto, no? So habang sinusundan ng media ang hanay ng mga Philippine Marines na kargado nga ng kanilang mga armas, bigla kaming hinarang na doon sa may hallway ng sa may 2nd floor. Ako ay nasa pinakaharapan, no? So ako yung pinagilan na ng miyembro ng OSAA, Office of Senate Sergeant at Arms, at sinabi na hindi na safe, no? Kasi nga papunta na sila sa area kung saan inaalam ng mga otoridad yung drilling sound, yung parang merong binubungkal sa ilalim o binubutas na bahagi ng Senado mula doon naman sa GSIS compound. So habang pinupuntahan ito ng mga tauhan ng Philippine Marines at ng mga armado na OSAA members, bigla na lang umalingaw-ngaw ang malalakas at magkakasunod na putok ng baril. Lahat kami na mga media ay talagang napaatras at pilit na talagang pinalalayo na ng mga tauhan ng Senate Security at talagang sobrang dami namin kaya nagkakatulakan, siksikan at naiipit na ang karamihan hanggang sa pinalayo na ng pinalayo dun sa mga oras na iyon. Magkakasunod yung putok ng baril at ang paliwanag nga dito ni DILG kahapon sa amin or kagabi, yun ay unang tunog na nakarinig namin na putok, yun ay warning shot mula sa miyembro ng OSAA. And then ang kasunod na ay yung nakipag-exchange ng far shots naman yung kabilang kampo na hindi malinaw kung sino. We keep on asking the members of the security ng Senate kung sino yung kalaban nila at sino yung kaputukan nila ng baril. Ang initial na sinabi sa amin kagabi, they are perceived as NBI agents. Again, yun yung words na sinabi. So, hindi pa rin talaga kinlarify at talagang direktang sinabi kung ito ba ay miyembro nga ng NBI. And eventually nga, itinanggi, no, ng ahensya na may mga ahente sila na nandito. Nagkaroon kasi ng mga indication dahil may mga nakikita kami, kahit kami sa media, na may mga suot na NBI. Yung ilan sa mga namataan na nandun sa GSIS compound at maaari sila rin yung nagtangkang pumasok dito sa bahagi naman ng Senado. DJ Chacha. Oo. Mon, lahat ito nangyari sa anong floor? 2nd floor ba ito? 5th floor? Saan nga? Lahat ito nangyari sa ikalawang palapag, 2nd floor ng Senado. At dito, nagmula yung malalakas na putok ng baril, nangyari yung sagupaan ng mga miyembro ng Philippine Marines at ng OSAA laban sa grupo ng mga tao na hindi pa malinaw kung sino sila. Oo, at least naklaro mo ngayon na hanggang ngayon hindi pa rin malinaw kung sino ba talaga yung nagbarilan kagabi. Mon, yung sinasabi mo kanina na nagbigay muna sila ng abiso sa inyo na isasara yung Senado, gilid muna kayo, pinapunta kayo sa isang lugar kamo, tas saka nagdatingan na itong OSAA kasama yung Marines at yung ibang kapulisan. Ilang minuto exactly after nung binigay sa inyo na gilid muna kayo, isasara natin ang Senado, bago nangyari yung putukan? Matagal ba? Ilang minuto yung pagitan nun? Walang mga 10 minuto, 15 minutos lang yun, DJ Chacha, kasi magkakasunod yung mga nangyari.
Oo. Nung nagbago yung abiso na yan, dumating na rin yung mga articles of impeachment na dineliver sa Kongreso. Kaya nagtaka kami, bakit may kasamang mga Marines nung time na yon? Hindi naman siya normal na ganong klaseng security yung bit-bit ito. And then eventually, doon na nga nagkahanapan na kasi nga hinahanap na rin si Senator Bato, tapos may mga wordings kasi kahapon na magkakaroon ng arrest. And then baka kasi mali lang ng dinig at mali lang ng nabanggit din si Senate Sergeant at Arms Mau Plasca tungkol dito. Kaya lahat kami nalilito nung una kung may aarestuhin ba o wala. Dahil nga ang mga pagkakasunod-sunod ng mga sitwasyon, nauna yung pagdating ng articles of impeachment, sinundan ng pagdating ng mga Marines, pinagilid na kami, sinabihan na kailangan ng magkaroon ng lockdown ng Senado, and then eventually mas dumami yung mga miyembro ng Marines na mga armado hanggang sa sunundan na namin sila sa kanilang pupuntahan sa isang hallway sa may second floor at doon na nangyari yung putukan hanggang sa naging mainit na yung eksena at pinalayo na yung mga media, pinalabas na rin yung media bago dumating or after dumating naman ni SILG or ni Secretary John Vic Remulla ng DILG sa may Senado. Mon, yung kinalalagyan ng media, kung saan nakita natin yung ilang mga videos na kalat ngayon, na dinig yung putok, gano'ng kalayo yun dun sa kwarto na kumakalat ngayon online yung mga photos kung saan may mga tama ng bala? Gano'n kayo kalayo? Walang DJ, it's few steps away, no? Ganun namin ma-describe lang yung layo namin. Kaya yung putok ng barel, sobrang lakas dahil talagang ang lapit namin at siksikan. Ang pangamba namin ng mga oras na yun, magkakastampede. Kasi imagine ang isang room na puno ng tao, ganun yung itsura namin nung time na yon, na sama-samang sumusunod. At nung nagkaroon ng putukan, lahat kami pinapaatras. So ang lakad namin ay pawang paatras. Kaya napatakbo, nagmamadali. Kaya talagang medyo unsafe at that time. At talagang we're very, very lucky na wala talaga nasaktan o nasugatan ng mga oras. May mga natumba, pero hindi naman nagdulot ng other injuries. Ang napansin ko lang din, DJ Chacha, may dagdag ko lang, nung time na nangyayari yon, I don't know kung this is just my personal observation, kasi maraming security sa ground floor, maraming security din sa ibang floors ng Senate na mga OSAA members. Pero nung time na yon, wala naman nagdatingan na dagdag na puwersa. Kahit mga pulis sa labas, hindi rin nagpasukan or baka kasi naka-lockdown na nga rin naman ng Senate at saka baka makadagdag lang din sa sikip. Pero yun lang din yung na-observe namin nung time na yun na ang dami kasing sibilyan. Lahat kami pawang sibilyan nung mga oras na nagkakaroon ng putukan. So yung safety namin yung naging concern ng bawat isa habang patuloy lamang na naka-record yung video kahit paatras na kami tumatakbo palayo doon sa nangyaring putukan na yung kumakalat na video ngayon na may mga basag na ay may mga shots ng sa salamin. Ang lapit lang namin siguro mga paano ba i-describe? Ilang steps? Siguro mga 15 steps. Lapit lang talaga. Mon, ang sabi mo kasi bago nangyari lahat to, ang sinabi sa inyo, move muna, move away, move back. Hindi kayo pinababa? Kasi kung yung eksena, kung may makakabarilan man itong mga Marines at grupo ng Osawa and even the policemen natin, walang nagsabi na bumaba muna kayo kasi may posibilidad ng palitan ng putok, ng bala. Ang sinabi lang ay umatras kasi you were just a few steps away dun sa kwarto. At kaninong kwarto yun? Ano exactly ang meron dun sa kwarto na yun? Yung pagpapababa, walang nangyaring ganon. Ang ginawa ng Senate Security at that time, dahil nga doon kami sa malapit sa session hall, dinagyan kami ng kordon, no? Nakordonan naman lahat ng media, pero nung time na nagkaroon ng pagdating ng Marines, nagkagulo. So nawala yung pinaka blockage na mga tali at talagang nagbagsakan at nagkasunod-sunod na nga, sumunod na doon sa area na pinuntahan ng mga Marines na habang naglalakad na pabilis, no? So nandun na kami sa area, doon na ulit hinarang na, teka, hindi na kayo pwedeng sumunod sa amin kasi nga delikado na. So all along, akala namin kasi it's an ordinary arrest, no? Wala namang mangyayaring putukan ng baril. So ang akala namin, ordinary na kukunin lamang, dadakpin kung may ganun mang klaseng approach, no? Kasi nga, all along, wala kaming idea kung ano nangyayari. We keep on asking the security personnel and even their chief na what is happening? Ano bang nangyayari para mabigyan na kami ng idea? Kasi kung sakasakali naman na sabihin nila na may mga susugurin kami, lulusubin kami na armado, posibleng armado, maiwan kayo dito, abayin, posible namang hindi kami susunod. Pero nung oras kasi na yun, walang ganong klaseng abiso sa mga media. Kaya all along akala namin sa normal
parang pagsugod lamang, may kukunin and all. Pero it turned out differently. Yung kwarto, pasensya na pero hindi ko alam yung anong meron doon sa kwarto na yun. Pero ang pinaka sinasabi lang sa amin, it's actually boundary na siya ng Senate at saka ng GSIS. Kasi nga alam naman natin ang Senate building is just an annex ng GSIS compound before. So ito ay talagang pader lang ang parang sinasabing pagitan o papunta doon sa naturang kabilang gusali na. Oo, pero hindi tayo sigurado kung anong meron sa kwarto na yon. Ang sure tayo dito sa mga nai-report mo, dire-diretso yung pangyayari, may nag-abiso sa inyong isasara na, move back, and then after 15 minutes, nagkaroon na ng putukan. The media were just a few steps away doon sa nangyaring putukan, kinordonan, pero hindi kayo pinababa. Hanggang sa pag-uwi ninyo, walang malinaw na naipakita o nasabi kung sino talaga yung pumasok. Hindi nagkaroon na ba ng kumbaga confirmation, conclusion yung mga nag-iimbestiga doon kung talagang may patunay na NBI agents yung mga nakabarilan? Paano ba? Alam mo, kahit kami nagtataka, DJ Chacha, ako hindi naman bago sa akin yung mga ganitong klaseng coverage na may mga enkwentro, for example, na ganitong sitwasyon. Pero ang sinasabi kasi kahapon, nung nagbigay ng maikling panayam, sina DILG Secretary John Vic Remulla together with Senate President Alan Peter Cayetano and all the senators present na nagstay pa rin doon sa loob ng Senado during that time na nagkaroon ng PAR encounter, ang sinasabi lang nila, inuna nilang i-secure ang safety ng mga senador sa loob ng gusali. And of course, all the civilians inside the building. Ang hindi nila masabi, hindi nila matukoy pa kung sino ang nasa likod. Bagay na nakakapagtaka ha, kasi syempre kung marami naman tayong security forces, dapat nasisip na kagad magpunta sa GSIS at talaga masundan kung saan ba yung mga possible perpetrators or mga involved sa ganitong klaseng encounter or pagpapaputok ng baril, no? So ito yung mga question na hanggang ngayon hindi pa rin malinaw at hanggang kahapon, hanggang kaninang madaling araw bago kami makalabas o makauwi ng Senado, ito yung mga nananatiling blanco pa na misteryo technically, no? So inaabangan natin ngayon, naglalabasan na yung mga ilang larawan na nagkaroon talaga ng area kung saan nagkaroon nga ng mga gunshots, no? Na ipinutok doon sa area sa may second floor, DJ Cha. Mon, sabi mo, ang lapit nyo dun sa kung saan nagkabarilan. May narinig ba kayo na usapan muna bago nagkaputukan? Walang usapan, pero meron kasing drilling sound. Ito yung mas nag-trigger sa mga authorities kasi nga, may narinig kami na parang, tawag dito, binubungkal or dinidrill nga, no? Binubutas na bahagi ng pader na hindi malinaw. So ito yung halos kapunta lang doon sa area naman kung saan nangyari na yung naturang palitan ng putok ng baril. So wala. Ang sinabi lang sa amin, move back, move back. Those are the words na biglang binanggit nung time na parang susugod na yung Philippine Marines. And then all of a sudden, habang may nag-i-instruct pa nga na move back, doon na umalingaw ang mga malalakas na putok at magkakasunod na putok ng baril. Okay, drilling, no? Drilling. Yung kasing picture na may mga tama ng barel, parang salamin siya, di ba? Hindi ho namin alam yon kasi nga hindi naman tayo madalas dyan. Yung sinasabing drilling na iyan, maaaring lumabas. Ito po ay ano lamang ha, kumbaga sabihin na po natin na pwedeng maging katwiran o pwedeng lumabas po kung magkakaroon ng malalimang investigasyon, yung pong tsorya na kaya hindi nakita sa CCTV dahil nandoon sa kabilang banda ng pader yung mga gustong pumasok sa premises ng second floor ng Senado at nagdi-drilling sila para magbutas o nagdi-drilling sila para i-secure yung pintuan. Yun ang hindi pa nga malinaw, Manong Ted. Tama ka dyan ng punto, no? Kasi nga yung drilling actually na narinig namin nung una, pagbaba namin sa may ground floor, yan ay sa may bandang, may pintuan na close na talaga. So, tinatanong namin kung ano bang meron sa pintuan na yun at bakit may sound na may parang nagbubutas, no?
And then sinasabi yun na nga, ang likod na nun ay GSIS or yung compound na sa kabila. So, hindi naman malaman kung pinabubuksan namin hindi naman mabuksan-buksan yung pintuan. And then eventually, pumalik na ulit kami ng second floor at doon na nga nangyari. So, tama yung mga punto kasi yung drilling sound, nasa likod lang din ito na isang pintuan sa ground floor. So, this is different pa rin doon sa second floor na nakita natin na may mga salamin na kwarto na nangyari naman yung putukan. Nung nasa second floor na kami, wala na kaming naririnig na drilling sound doon. Okay, meron lang kasing isang inconsistency sa naging statement ni Director Matibag and the President, no? Kung aanalisahin mo yung statement ni Pangulong Marcos, ang sinasabi niya, 'di ba? Oo, nakausap niya si Director Matibag at sinabihan niya na paalisin doon ang mga NBI agents. Narinig mo 'yon? Sinasabi niya? Tingnan mo yung Chacha, yung transcript ng kanyang statement. Sabi ni Director Matibag, wala naman kami mga tao doon talaga. So, merong ngayon, gusto nating klaruhin yan, kasi nga baka yung mga sinasabi na may mga NBI agents doon sa GSIS building, may sinabi din si Ginoong Matibag sa interview dahil nga humihingi ng tulong yung GSIS president to secure the GSIS building. Narinig ko yon sa mga panayam sa kanya. Alright, so ngayon, kung yung sinasabing pinto ay dikit ng GSIS building at merong narinig daw po ng mga drilling, ano yung drilling na iyon? Yung ba ang pinagmulan ng putukan pero ang putukan sa second floor, di ba? Sa second floor at ang drilling ay nasa ground floor. At may dagdag ko lang din, Manong Ted, tama ka ha, yung mga NBI agents, bago mangyari lahat ito, mga pasado alas 5 ng hapon, lumabas kasi si Senate Sergeant at Arms Aplaska papunta sa GSIS compound dahil doon nga namataan nila may mga NBI agent na nandoon naman talaga. At kinonfirm din yun sa amin ni General Aplaska na in-inspection nila yung mga sasakyang dumaraan from Senate going to GSIS. Kaya we are actually assured na mayroon nga na NBI agents doon sa may GSIS compound, Manong Ted. Oo nga. So may NBI agents kasi nga din may instruction daw na masiguro lang na hindi naman din lumabas si Senator Bato nga kasi possibility na siya din ay masilbihan ng arrest warrant in the light na wala namang desisyon ang Supreme Court to stop them from doing that. Basically, yun ang opinion ng ibang mga mga abogado. So, pero ngayon kasi nga, ang bottom line nga dito, dahil because of all of this na mga napanood natin, napakinggan ng mga reports, ang mga tao, ang dami nang iniisip. Wala pang lumalantad na taga-Senado para magtawag ng press conference at harapin ang katanungan ninyo, Mon, na sa ganun, walang vacuum of information. Ito ang ibubunga nito Hindi ba bakit wala pa rin tumatayo ngayon na sino man pong opisyal ng Senado o saan man yan o sino man po yan sa Ginoong Dong Mendoza para sabihin, sige, anong katanungan ninyo? Dito sa investigasyon na ginagawa, baka sabihin nila, hindi nag-iimbestiga pa. At least magbigay kayo ng informasyon at magsabi, sumagot sa mga katanungan, kagaya ng tanong ni Mon ngayon, kung nangyari yung drilling sa ibaba, bakit naging amputukan sa itaas? Gayong, mga kapatid kasi gayong kung nagdi-drilling, ano ang purpose ng drilling? Kasi nga, kung hindi ka dumaan doon sa regular route, fire exit, pangkaraniwan na pintuan, kaya hindi nakuha ng CCTV, doon ba sa ground floor na yan, may CCTV nakuha, yung sa drilling na iyan? Gumagalaw ba yung pinto? Ano yan? Kung ikaw si NBI, kung talagang daring ka, ano yun? Bubuksan mo yung pinto para pumasok ka doon and Hindi. papanig ka sa taas para i-extract mo si Senator Bato. Alam mo yun, yung mga ganong katanungan. So, Mon. Hello, Mon? Mon? Manong Ted, alam mo, yung mga tanong na yan, nakakahiyaman, pero nasisigawan na namin actually yung mga opisyal ng security force ng Senado kahapon, asking them to give us at least an information on what is happening. Kasi nga, maririnig yun sa mga Facebook Live naming lahat na
we keep on asking, Sir, ano bang nangyayari at bakit may drilling at bakit naman doon nagkaputukan? Yung mga tanong natin ngayon, lahat ito tinanong na namin kahapon pero I don't know kung bakit mailap yung impormasyon sa amin. Nung lumabas kahapon sina Senate President Cayetano at saka si John Vic Remulla na secretary natin sa DILG, limitado ang mga impormasyong ibinigay sa amin at hindi na kami nakapagtanong dahil nga patuloy pa raw ang investigasyon. Okay, yung bang soko nandidiyan pa? Ay, umalis na. Kasabay ng pag-alis namin kahapon or kaninang madaling araw, pag-alis na rin ng Soko. Una, nagkaroon din ng confusion yung Soko pero we understand they are just securing yung crime scene na nangyari doon sa insidente. Ang initial naman sinabi, wala namang nasugatan o nasaktan o nasawi dito sa nangyaring palitan ng putok ng baril. Okay, ganito ha, Mon, ano lang naman, lambing lang, kung sakasakali lang na inyong makaharap, no, itong mga taga-Senado, tanong lang natin, kasi yung Soko may mga pictures na naglagay sila ng mga markers doon kung saan nakita yung mga basyo ng bala, right? Nakita mo yon? Yes, Okay, oo, sige. meron. Okay, so standard yan sa investigasyon na lahat ng merong armas na naando doon sa lugar, lahat ng mga nando doon, dapat yan pansamantalang kumpiskado. Kumpiskahin. Tama. Yes, kasi nga para sa ballistic exam, para malaman saan Tama. galing yung baril. Sino? Oo, sino nagpaputok at saan galing nga. Tama, Manong Ted. Sige. Tanong natin, niya saka hihilingin. ginawa ba yun sa USAA? Yun ha? Oo. Ginawa ba yun sa USAA? Isa yan sa lahat, sa tamang Marines, tanong. sa PMP, kung sino man yung nando doon, police, and then yung CCTV footage ng lahat ng ito. Tama, Manong Ted. Hindi biro na makita yung ganitong sitwasyon sa loob ng Senado. Sabi ko nga, I've been covering different war stories before, pero hindi ko akalain na sa loob ng Senado mangyayari yung ganitong klaseng enkwentro. Kaya yung about dun sa pagpasok kasi ng Soko, hindi na kasi kami nakapasok din doon dahil nga naka-lockdown na yung Senado during that time. Pero tama yung mga tanong na yan na dapat talagang masagot sana ng OSA, Manong Ted. Sige, sa gitna nito, gusto ko lang sa iyong ibalita na naglabas ng opisyal na pahayag ang tanggapan ni Senador Robin Hood Padilla. Ito ba'y narinig mo na? Nalaman mo na, Mon? Hindi pa? Hindi pa, Manong Ted. Ito. Ang sinasabi ng kanyang tanggapan, Padilla calls for stronger Senate security, OSAA modernization following security incident. Ang sinasabi niya rito, dapat daw ay, mabigyan ng karampatang tulong ang OSAA para maging modern na ang kanilang security system. Reinforce ng OSAA operational capabilities, upgrading ng surveillance and monitoring systems. Basically, dapat daw ay matulungan ng OSAA para magampanan ng kanilang tungkulin na mas mabuti sa pamamagitan ng paglalaan ng karampatang tulong to modernize them. Basically, yan ang kanyang press release, Your Honor. Pero Manong Ted, madagdag ko lang isa sa mga mahigpit na security talaga pag pumapasok kami ng mga gusali ay sa Senado. Through this OSAA na yan. Okay. Kaya Nagtataka rin nakapagtataka kayo. lang talaga yung nangyari kahapon. Gaano kahigpit mo? Help us understand para sa mga hindi pa Mahigpit. nakakapasok sa Senado. Okay. Mahigpit yan. Go ahead, Mon. Dalawa, tatlong security screening ang kailangan mong daanan magmula pa sa main gate, dadaan ka sa pinaka-main entrance, dadaan ka sa mga security checking, body frisking, at bago ka makapanik pa sa second floor, another security check ulit yan na kailangang malaman kung meron ka bang bitbit na firearms. At lahat dapat na papasok sa Senado, wala dapat bitbit na firearms maliban lamang sa mga miyembro ng OSAA. Kaya nga, naalala natin nung Lunes, isa yan sa mga naging issue kung bakit nakapasok yung mga dalang baril ng mga NBI agent sa loob ng Senado dahil mahigpit na pinagbabawal yan sa loob. Yung nga sinasabi nga natin, meron na kayong leksyon nung Monday, di ba? Kung sakasakali, hindi pa ba naghihigpit mo Tama. sa... I mean, that's the part of our analysis. Anyway, last na lang ito. Paano kapag may dalang maleta? Basta walang baril. Oo. Maleta pwede? Hindi. Hindi, kahit ano Ganun naman. din. Kasi Pag may dala kang maleta, Oo. okay, aalamin, saan ba flight mo? Yun nga.
yun. Baka may lipad ka naman. Tama, Manong Ted. Tsaka ang hirap na ng Kinabahan ako, backpack. Ano ka ba, si Sir Ronald nga natin dito, ang dala dito sa atin, maleta din kasi hindi na siya makabuhat dahil di ba yung kanyang may problema na. So yung mga hirap na magbuhat, maleta. Oo, Tama. pag masakit sa likod. Tsaka dokumento. Dokumento na ilalagay dyan, Di ba dokumento, si Senator damit. De Lima, Oo. may maleta siya. Yes, dala, ang right? mga Dala ang mo. laman ay dokumento naman. Dokumento. Oo, Mon. Papel, tama, mga papeles. So, Mon, nandiyan ka ulit sa Senado, balitaan mo kami pag Sige. may update, ha? Okay. Sige. Matik. Mon. Salamat po, Manong Ted at DJ Chacha. Maraming Balik sa inyo. salamat. Thank you, Mon Gualvez. Mga kapatid, patuloy po kayong tumutok sa 105.9 True FM para sa totoong balita, impormasyon, music and entertainment. Mag-subscribe sa aming YouTube channel at podcast at sundan nyo kami sa Facebook, Instagram, X at TikTok sa True Network PH. Bisitahin din po ang aming official website, truefm.ph. At panoorin din kami sa True TV Signal, Channel 19. Kami po ang 105.9 True FM. Laging true sa'yo, kapatid.